Diba? Ang mga food may mga healing benefits, depende rin sa pamamaraan. Like in coconut, it's very rich in minerals, diba? Ito nga yung miracle fruit. Kasi lahat pwedeng magamit. In fact, yung coconut juice, there's an American doctor who created a book, American doctor, ang title ay The Miracles of Coconut. Dito normal lang yan sa akin eh. So, in fact, yung coconut water is very pure. Na during the World War II, di ba, ang daming mga namamatay dahil na hospital. Nagkaabusan na mga ID, di ba, mga dextrose. Alam niyo, ginagamit ay yung sabaw ng buko. Sabaw ng buko. That's how pure it is. Di ba? And then, at the same time, mayroong napakamahal na detoxification farm sa Lipa, Batangas. Ano yung detoxification farm? Naniniwala sila na lahat ng mga sakit ay galing din sa mga kinakain natin. So, we need to flush out everything. So, in 3 days, or 5 days, 7 days, hindi, ang kakain mo lang something liquid para to allow your digestive system to rest. Diba? Lahat ng organs mo. Kasi liquid lang yan, na-try ko rin Pero alam niyo ba, nung bata kasi ako, yung coconut, yung buko, sinasabi sa amin yan, huwag kang iinom niya ng maaga, sasakitan siya mo. Pero doon, ang mahal-mahal, ang charge lang mga 50,000, tapos gugutumin ka lang. Tapos alam mo, almusal na bibigay sa'yo, buko juice. Buko juice. Simula noon, araw-araw, bumibili na ako at yun ang iniinom ko. So, yung may detoxification program namin ang magbabayad. Tapos, ayun lang naman yun eh. Kasi yung kanilang tinitingnan doon, so, yung juice nila, may juicer rin. May juicer, yung juicer, iba siya sa blender. Kasi yung blender, nandun pa yung fiber, ito talaga yung juice lang. Ang kaibahan niyan, well, these are all combination of yung mga greens, lettuce, fruits, o kung ano-ano, herbs, ganyan. Para lang mag-cleanse talaga yung system mo. Diba? Yung may fiber naman, kung gusto mo, punong-puno yung liver, fatty liver ka, mula sa cholesterol, so it will flush out everything. It will absorb your fat and it will flush out. So yung mga ganyan. So, you have to open yourself in other forms of stories and the healing benefits of food. Kasi magkakaroon yung mga guests, may mga ganyan. So, minsan interested sila, ano kaya ang mga ingredients na hinatanim ninyo? So, sinabi ko nga, itong cacao. Yung cacao na yan ay from Mexico. And apparently, merong the very first cacao that they planted in the Philippines is actually yung criollo. Criollo is, in the world, it's the finest and rarest cacao beans in the world. Galing yan sa Mexico. Pero ngayon wala na sila. No? They were not able to cultivate it. Pilipinas na lang ang meron. Kaya ang mundo ngayon ay nagkakagulo. Lahat ng mga international chocolatier nandito, binibili na lahat ang produce ng mga cacao. So kung kayo ay mayroong farm, nagkilala kayo, invest on cacao. Kasi yung sa atin kasi, marami tayo iba-iba, marami tayong mga produce. But probably we can create a large volume that we can also provide for the people and export at the same time. So ayan yung kita, fermentation, di ba? So let's talk about culinary touch points. Ano ito yung mga culinary touch points? Hawakan ba kita, yung mga ganyan? Pakibasa. Ano, in my microphone, next, pakibasa po.